Lakas Wow. ng loob. Ang lakas. Congratulations! Yung iba, sa simula lang, di ba? Minsan napapansin ko rin yan sa Pilipinas. Pero sa unang gabi, umaapaw ang simbahan hanggang plaza, hanggang doon sa paradahan ng mga jeep at tricycle, punong-puno ng tao. Pero sa kalagitnaan, medyo kumukunti na sila. So congratulations! Okay? Alam niyo po, yung mga joke ko, pang matalino lang. Oh, really? So pag hindi ka natatawa sa joke ko, alam na, ibig sabihin no. Okay? Minsan, tinatanong natin, alam ba ninyo yung mga TikTok jokes ngayon? Pag sinabi ng mga kabataan, ilaw ka ba? Okay? Ang sagot? Bakit? Kasi pag wala ka, dumidilim ang mundo ko. Ay! Yung mga ganyan yung mga matatanda nakukornihan sa ganyan. Pero yung mga kabataan, kinikilig yan. Sana naka-off ang ilaw. Bakit? Bakit? Para tayo na lang mag-on. Diba? Kasi may mga ganyan nga naman. Nakikilig ka, Pero Padre. ito, tatanungin ko kayo, alarm clock ka ba? Bakit? Ha? Kasi ikaw ang gusto kong patayin pag gising ko sa umaga. Di ba pinapatay yun? Kasi kung hindi nyo papatayin, hindi titigil yan. Okay? Ito naman sa mga nasawi or iniwanan dahil sumakabilang buhay. An earthworm has 5 hearts. Ha? Hindi nyo alam yun? Hindi. 5 ang puso ng bulati. Really? Okay? The octopus has 2. Akalain mo, 2 yung puso ng octopus. Okay? Ngayon, kapag may kilala kang nagmamahal ng 2 o higit pa sa ibang tao, tanungin mo kung anong klaseng hayop siya. Diba? Kasi ang tao, alam ko, iisa lang ang puso. Kaya dapat, isa lang ang minamahal. Amen? Amen! Kaya pag nagmahal sila ng 5, hayop yan. O diba? Hindi ako nagmumura. O delete yan. Delete yan, okay? Okay. Clear Mga mind. kapatid, sa Ebanghelyo, dumating ang anghel. Mhm. At nabago ang buhay ni Maria. Mhm. At tinanggap ni Maria ang ilaw. Ngunit makikita natin na nung tinanggap ni Maria ang ilaw, hindi niya ito sinolo. Bagkus makikita natin, as long as Mary received Jesus, siya ay may ginawa. Kaya ngayon, kinukonekta natin ito ngayon doon kay Elizabeth. Sapagkat binabanggit din si Elizabeth dito sa Ebanghelyo. Kaya nung tinanggap ni Maria ang ilaw, hindi siya nagmukmok, bagkus dinala niya to sa iba. Mga kapatid, have you ever noticed that some people walk into the room and suddenly everything feels lighter? Minsan parang magaan ang ating pakiramdam. Okay? You smile without trying. But let's be honest, mayroon ding mga tao na pag makita mo pa lang, ay parang walang ilaw. Di ba mayroon ganon? Meron. Na pag makita mo pa lang, pundido ka na. Galit ka na. Mga kapatid, wala silang ilaw. And by that fact, sila ay walang presensya ng Diyos. Mm. Pag sinundan natin yung Ebanghelyo, nung dumating si Maria at dinalaw niya si Elizabeth, nag-iba yung aura ng mag-iina. Natuwa sila.
Mao. Why? It is because God is with Mary. So yung tinanggap ni Maria ang biyaya, hindi siya nagsawalang kibo. Mga kapatid, ganyan din po tayo dapat. Pag tinanggap natin ang blessing ng Diyos, we need to share it with others. Pag tinanggap natin ang ilaw, dapat nagliliwanag tayo. At hindi tayo nagiging madilim at nagiging source ng kadiliman. Kaya nung makita si Maria ng mag-ina, sila ay naging masaya. Sana ganun din tayo. Kasi ngayong Pasko, ngayong Adbyento, as we prepare for the coming of Jesus on Christmas, ibinibigay sa ating ehemplo si Maria. Try to imagine, siguro si Maria nung una may plano, ang plano niya lang makasal kay Jose. Okay? Then all of a sudden, dumating yung anghel at sinabihan siya na may plano sa kanya ang Diyos. Pero makikita natin, sinasabi dito sa Ebanghelyo na si Maria ay nagulumihan. In fact, the translation in English is trouble. Bakit siya nagulumihan? Bakit siya parang, kinilabutan? Because nung marinig niya, sumasa iyo ang Panginoon. Nung marinig ito ni Maria, naalala niya na ang lahat ng tinatawag ng Diyos, this is the assurances that God gave to them. Nung tinawag si Abraham, sabi ng Diyos, sasamahan kita. I will be with you. Nung tinawag si Moses, sinabihan din siya, I will be with you. Pag tinatawag yung mga propeta, yung mga inuutusan ng Diyos, sasabihin na, I will be with you. That's why nung marinig ni Maria, yung sabing, sumasa iyo ang Panginoon, parang sabi niya, may ipagagawa sa akin ang Diyos. And the problem with this is, hindi ilalatag ng Diyos na malinaw yung kanyang plano. Step 1, Step 2, Step 3, ano ba yung mangyayari? Wala. Basta sasabihin lang ng Diyos, ito ang gagawin. And you need just to say yes to the invitation. Mga kapatid, ito po ang sineselebrate natin ngayong gabi. Pag tinawag ka ng Diyos, it will change your life forever. Amen. Mga kapatid, hindi lang si Maria ang tumatanggap kay Kristo. Hindi lang si Maria ang nagdala kay Kristo. Dito rin sa Santa Misa natin, tatanggapin natin si Kristo sa anyong tinapay. Ngayon ang tanong, kaya mo bang dalhin si Kristo hanggang sa labas ng simbahan? May paradigm na tayo. Ano yun? Nang tinanggap ni Maria si Jesus, hindi siya nagbuko. Pumunta siya kay Elizabeth. And she shared her joy and everything. So mga kapatid, sana tayo rin after ng simbang gabi, pag tinanggap natin si Kristo sa komunyon, sana makita sa atin ang liwanag ng Diyos. Sapagkat ito, sometimes ang irony. Kung kailan tayo pala simba, sometimes hindi natin nadadala si Kristo sa ating buhay at sa ating pamilya. So God wants you to bring Jesus to your family, to your loved ones. And how can you do that? By being Jesus to them. How can we be like Jesus? By your good works. By inspiring words. By your good works. By your presence. By your service.
and by your kindness. Mga kapatid, dapat kung tayo ay palasimba, kung tayo ay Kristiyano, palaging nakikita sa atin si Kristo. Why? Because we often receive Jesus in the Eucharist. Let me tell you a story. One day, a wife of a pastor, a Lutheran pastor, came to her husband. Sabi niya, pwede bang magpa-counsel ako sa iyo? Kaya nung marinig ito ng pastor, sabi niya, okay, come on, pumasok ka. Sabi niya ganyan, walang problema. Sabi nung asawa, pastor, hindi siya tinatawag na asawa ng babae. Sabi ng babae, pastor, huwag mo po akong ituring na asawa sa counseling na ito. Ituring mo po ako parang kliyente ninyo. Nagtaka ngayon yung pastor, sabi niya, bakit? Anong problema? Kasi, pag kinakausap mo yung mga counseling mo, yung mga kliyente mo, yung mga parishioner mo, ang bait-bait mo sa kanila. Hindi ka naninigaw. Pag nagsasabi sila ng mga problema sa'yo, nakikinig ka. Hinahawakan mo pa yung kanilang mga kamay. You're consoling them. Pero alam mo, pag ikaw nagsasalita sa akin sa bahay, okay, para kang galit. At pag nagkukwento ako sa iyo ng mga nangyari sa mga bata, yung isip mo, wala rito. Kaya sabi niya, pwede ba, pastor, treat me as a counselor, not as your wife. Napahagulhul na lamang yung pastor dahil na-realize niya na mabait siya sa ibang tao, pero hindi sa kanyang asawa. Mga kapatid, this is not an isolated case. Kasi nangyayari rin ito sa atin, sa mga pamilya natin. We are so kind with our friends. Ang mabait natin sa mga foreigner. Ang mabait natin sa ating mga klase. Ang mabait natin sa ibang tao, sa ating mga trabaho. Pero oras na umuwi tayo sa pamilya, naiiba ang ating mukha. And this is the only challenge. If we are good and kind outside sa ibang tao, bakit hindi tayo maging kind sa ating pamilya? My brothers and sisters, the moment Mary received Jesus, pumunta siya sa kanyang kadugo. Pumunta siya sa kanyang kapamilya. Did you see yung pattern? Mga kapatid, sana pag tinanggap natin si Kristo, dalhin natin siya. Hindi lamang sa kapwa, bagkos sa ating mga mahal sa buwan. Sapagkat pag gagawin po natin yun, tiyak akong magiging happy ang Christmas ninyo. So my brothers and sisters, Mary did not come alone. She brought Jesus to others. And that is also the invitation of this Simbang Gabi for all of us. Tatanggapin po natin si Kristo, huwag po natin siyang suluin. Dalhin po natin siya sa ating mga mahal sa buhay. May inihiling ba kayo ngayong Pasko? Meron? Meron. Meron? Meron. May mga dasal ba kayo? Sobrang Ngayong- pasdasal. Meron? Ha? Meron pa kayong kahilingan? Yes. O sige, pagdasal natin. Pagkitaas ng kamay. Okay? Abutin ang Espiritu Santo. Lord, sana ibigay mo sa amin ang iyong kahiling, ang aming mga kahiling. Imagine na hawak na ninyo ang grasya ng Diyos. At dahan-dahan nyo itong ibaba sa palika ng katabi ninyo. Go. Ibigay sa kanila ang grasya niya. Ang kaping. Then pagkatapos, yugugin sila
Hoy, gising! Uy, gising. Magsitayo po ang lahat.